back to my channel, and for today's tutorial ay gagawa tayo na pendant lights. So, most of you are familiar with this, pero ang iba ay hindi. So, ito ang itsura niya. Okay, nakita niyo. Ganyan ang gagawin natin. It's a geometrical design ang gagawin. It's like a linear. Wait lang. So, basic lang yung gagawin natin. Para sa mga beginner like me. Actually, first time ko rin gagawa nito. So, sabay-sabay tayong pumalpak. Hindi. Sabay-sabay tayong matuwa sa outcome na pag-pray natin. Lagi. Dapat positive lagi, diba? So, with regards to kung saan ba nakikita ang mga pendant light? Meron yan sa mga restaurants, sa mga bar, sa mga middle class na mga bahay, sa mga malalaking bahay, mga yaman at nakalagay sa mga dining area, sa mga countertop table, sa mga bar section, at minsan nilalagay din yan sa mga sala. Okay? So, with regards to materials, napakadali lang nito kasi makakabili ka sa hardware at sa mga school supplies. Okay? So, let's begin with tutorial na first time today. Guys, dapat tama yung sukat natin sa diameter nito. Yan, yung pinakamaliit nating paper straw na kinat kanina. Yung 6, dapat kasya siya sa pinaka diameter. Okay? So, ayan. Tansyahin nyo na lang yung sukat niya. Okay, start tayo sa pinakamaliit nating kinat kanina. Kuha ng yarn. Gumupit ng sakto lang sa sukat ng paper straw. And then, ipasok ang yarn sa loob ng paper straw para makagawa tayo ng hexagon. Okay, ilagay lang ang lahat ng mga nakat nating straw. Magpo-form na yan ng hexagon pag itinali. Next is yung sumunod na size. Ganun din katulad sa kanina. Ilalagay lang lahat sa yarn. At yan, nagawa na rin natin yung pang-apat na size, which is yung 4 inches. Kasi 6 din ang piraso. Kaya, magiging hexagon. So, yung pangalawa, ito yung uunahin. Next, ay gagupit ka ng 12 pieces na yarn, yung may allowance, para doon sa size ng 12 pieces na paper straw. And then, ilalagay sa bawat kanto ng pangalawa natin ginawa kanina, hexagon. Sa bawat kanto, lalagyan ng 2 piraso.
Tapos, yung paper straw na 12 pieces, isa-isa mo nang ilagay din. Ayan. So, continue mo lang hanggang mapalibutan mo na yung bawat kanto ng hexagon. So, dapat 12 pieces yung mga nakakabit. By the way guys, gumamit ako ng walis tingting para mas mabilis natin mailagay sa yarn yung straw. Okay. So, ayan. Isa-isa ko nang nilalagay. Sundan nyo lang po ang nasa video. So, next, itali na natin yung bawat side to side na straw para magmukha siyang star. Pero 6 ang magiging kalalabasan nito kasi 12 pieces yung straw kanina. Sundan nyo lang po yung nasa video. So, dapat ganyan ang magiging itsura ng ating star. 6 yung kanyang rays. Okay? So, ipatong na natin yung huli natin ginawang hexagon. Tapos, itatali natin. Gagamitin natin yung sobrang yarn, yung mga nakalawit na yarn. Yan yung pantali. So guys, ganito dapat ang magiging kalalabasan ng inyong tinaling mga straw. And then, gugupitin natin yan, yung sobra. Okay? So, ayan, kusa na siyang tumayo nung tinali natin, yung huli nating hexagon na nagawa. Ayan, ganyan dapat ang itsura. Okay, next, yung pinakamahabang straw. Yan, ito ang gagamitin natin. Gugupit ka ng 6 na pirasong yarn, lagyan mo ng allowance, yung medyo mahaba. Kasi gagawin mong panali yan. Okay, so dyan ilalagay yung straw sa bawat kanto. Itali ng ilang beses para hindi bumitaw ang mga tali. Okay, dito na natin magagamit itong maliit na hexagon. Yung bawat kanto niyan, itatali mo dyan sa pinakamahabang straw. Dapat mahigpit ang pagkakatali para hindi siya bibitaw. Parang jowa mo. Parang hindi bumitaw. Ito guys, yung pinakamatagal o mabusising proseso kasi isa-isa mo itatali yung yung string o yung yarn. Yung mga nakalawit na string, gugupitin mo din yan. Pagkatapos gupitin, ilagay mo na yung socket. So, tapos na natin yung ating pendant light. I-set aside na natin kasi nasa wiring stage na tayo. Okay, kumuha na ng electrical wire. Sukatin. Ang akin ay 15 inches long. Magmula sa ceiling namin. Okay. Then, i-cut gamit ang pliers. Hilutin natin yung wire para maging straight siya. So next, i-cut natin yung gitna, yung magkabilang dulo ng wire. Yung sakto lang para sa socket. Then, babalatan natin yung wire.
Guys, careful lang tayo sa pag-cut ng wire para hindi makat yung nasa loob niya. Kasi yun ang importante dahil yun yung ikakabit sa socket. Okay, ikabit na natin yung wire sa mismong socket. So, hindi ko na naipakita. Basta madali lang yan. Yung And yes, we're finished. Ito na po ang ating final product. Yehey! So, nagpatulong na ako kay tatay para maikabit natin yan right away. Sobrang ganda ng kinalabasan niya. Ayan. Pasensya na sa aming electric pan. Walang LEC. Props lang. Okay. So, there you have it. So guys, pwede nyo pa rin ito lagyan ng design. Ang plano ko dito, lalagyan ko pa yan na there you have it. So guys, ayun, natapos na natin ang ating pendant light na DIY. Sabi ko naman sa inyo maging positive na tayo. Sobrang ganda ng outcome. I'm so happy. Kasi katulad ko na mahilig din sa craft, mga ganyan. Mas simpleng bagay na nakakatawa kasi nakaka-therapeutic ng mga yan. Lalo na pag ikaw ang gumawa. Diba? Sobrang saya. Iba yung feeling kasi. So guys, dito ko na tatapusin ang aking vlog. At thank you so much po sa mga tumapos ng video nito at sana nagustuhan niyo ang outcome. At itry nyo rin po, sobra kayong matutuwa. In person, sobrang ang ganda. Tapos, you don't need to spend a lot of penny dito kasi napakamura. Unlike yung bibili ka ng gawa na, ano siya, heavy duty yung materyales na pag bumili ka. Pero, pwede rin naman natin gawin ang maging heavy duty without spending too much para okay? Kasi it's just an aesthetic lang naman. Hindi naman ito talaga yung required sa loob ng bahay. Ang paganda lang siya hanggang. Okay? So, dahil wais naman ay tayo, dun tayo sa mura, diba? So, ayan. Kung bago ka sa aking channel, you need to subscribe right now. Don't forget to hit the notification bell na nandyan sa ibaba. And then, para sa mga gusto ko na mag-request kung ano yung pwede natin future vlogs na future tutorial na gagawin. Pwede tayo mag-comment dyan sa comment box at I'll try my best kung kaya ng budget na gawin ang inyong mga request. Okay? Shout out tayo sa lahat ng